Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Martes, face-to-face classes sa pila ka eskwelahan sa Iloilo City proper. Suspendido sugod buwas tubtob sa Lunes bangod sa mga aktibidad para sa Dinagyang Festival 2025. Trapiko sa Iloilo City proper amat-amat na nga nagagutok. Pila kadalan ginapasiraduhan na para sa Dinagyang Festival 2025. 3 ka suspect sa pagtiro patay sa pastor sa Pavia, Iloilo, mga nagapautang nga Indian national suno sa kapulisan. 45 ka traffic enforcers sa Bacolod City ginpang kakas sang LGU tungod sa pigado nga performance sa trabaho. Publiko, ano ang reaksyon sa ginadusong nga pagtudlo sang sex education nga kabahin sang Adolescent Pregnancy Prevention Bill? Kag taxi driver, ginbalik ang nabilin nga bag sa iyang pasahero nga may sulod nga 2.4 million pesos nga kwarta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon mga kapuso, ako si Jethro Charlatan. Mga motorista ginabisuhan sang pagbutok sang trapiko sa mga mayor nga dalanon sa city proper area samtang nagahilapit ang highlights ng Dinagyang Festival 2025. Si Julius Bilacaol nakatuto. Subong pa lang nabatsaga na sang pila ka mga motorista ang kahinay sang hulag sang trapiko sa city proper area sang Iloilo City. Ilabi na gid sa mga lugar nga may ginapatindog nga mga stage sa mga judging area. Wala pa dira sang labot ang mga kalye nga natala na ihiwatan sa mga food festival. Ang POJ driver nga si Christopher, apektado gani ang pamasahero. Ulain kita sa normal nga adlaw para mo sa subong. Amo ginang diferensya basta may okasyon. Apang lauman ang mas magutok pagid nga dalanon, samtang nagahilapit na ang highlights sa Dinagyang Festival 2025 subong nga weekend. Ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office nagpagwas ang traffic plan kaangot sa road closures nga ipatuman sa Enero 25 kag 26. Ina nag-imbolbar sa kadaman sa mga kalye sa city proper, Lapas kag Lapos. May mga one-way street man sa pila ka kalye sa Lapas kag sa city proper. Nagapangayo kami sang Inchinde. Please visit our Facebook page, visit our advisory, visit our posting so that mag-guide kamo. Mangin-distrikto man ang Iloilo City LGU sa pagpatuman sang car pass system. Samtang ginanunsar naman sang LGU ang suspension sang face-to-face classes sa 13 ka mga bulutuan sa syudad nga gamiton nga biliteng area sang mga magapasakop sa kasadyahan sa kabanwahanan kag illumination. Ang suspension na magasugod buwas tubtob sa Enero 27. Ang Haro 2 Elementary School nga temporaryo nga pagkatiniran sang Tanglawan Festival sa San Jose del Monte, Bulacan nga performer sa illumination. Handa naman. We form in charge of who will be in charge of the classroom to be used for 10 to 15 classroom. We inspect also the electrical connection and water supply of our school and the security of our delegates. Magluwas diri, mangin suspendido man ang face-to-face classes sa bugos nga syudad halin sa preschool tubtob senior high school sumugod sa Enero 24, tubtob sa 27. Ang desisyon kun bala magapatuman sang alternative delivery mode ang mga kolehiyo kag universidad ang ginatugyan sang LGU sa mga school administrator. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. 1 Western Visayas. 3 ka suspect sa pagtiro patay kay Pastor Douglas Hoover gintumod sa Pavia Police nga mga Indian national. Kaso nga murder wala sa gihapon na pasaka sang kapulisan. Si John Sala nakatutok live sa Barangay Anilaw, Pavia, Iloilo. John? Jert, matapos nga maghatag sa impormasyon ang mga witness nga nagpalapit sa Pavia Municipal Police Station, natubod na sang otoridad nga posible mga Indian national ang 3 ka sospek nga nagtiro patay kay Pastor Douglas Hoover.
Gintumod na sa Pavia MPS ang mga sospek sa pagtiro patay sa pastor kag veterinarian nga si Douglas Hoover. Suno sa otoridad, posibleng maginutangan sini nga Indian National ang 3 ka mga sospek nga nakuhaan sa CCTV antes kag matapos ang krimen sa barangay Anilaw, Pavia, Iloilo. Ginahaya sa karon sa isa ka funeral home sa distrito sa La Paz, Iloilo City ang bangkay sini. Nagpaiway na nga maghatag pa ang pahayag ang pamilya angot sa investigasyon apang suno sa ila, amat-amat na nilang ginabato ng natabo. Suno sa Pavia MPS, natumod kag nahatagan sa kasanagan ng ila investigasyon angot sa nationality sa mga sospek, bangod sa pagpaking-angot sa ila mismo sa mga witness matapos nakita ng social media post ang GMA Regional TV. Dahil po ito nung nakita nila sa post sa GMA Regional TV na itong mga pictures ng mga persons offenders, nakipagtulungan sila sa atin. At yun nga, na-identify natin ng kanilang nationality. Apang wala nagapati ang isa ka Indian community sa Mandurriao, Iloilo City, nga lunsay Indian National sa naglutang patay sa biktima. Wala na nagpa-interview pa ang mga miyembro sa Indian community apang suno sa ila posible iban nga nationality ang sa likod sini. Nagpasalig man sila nga kung may ebidensya kaangay sa mga litrato kag identity nga ipresentar sa ilang kapulisan, handa sila nga magbulig. Samtang tubtob subong, wala pa napasaka sang Pavia MPS ang kaso nga murder batok sa mga sospek. Mayroon pa rin po tayong hinihintay para po mas maging pulido naman po yung i-file natin na kaso. Kumpletuhin na po natin yung mga witnesses. Hinihintay na lang po natin yung availability nila. Jared, suno sa Pavia Municipal Police Station nga kung hindi pagid nila mapasaka ang kaso sa buong simana, tinguan nila nga sa Lunes next week mapasaka na gid man ang kaso nga murder batok sa mga sospek. Jared? Madamo gid nga salamat sa update Kapuso John Sala. Para sa dugang mga balita sa Bacolod City, kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat. Samtang sa Bacolod City naman, 45 ka traffic enforcers ginpang kakas bangod sa ginapahayag pigado nga performance sa trabaho. Yaring balita nga aton gintutuka. Halin sa kapin 200, 150 na lang ang nabilin sa mga traffic enforcers sa idalom sa Bacolod Traffic Authority Office matapos wala gin-renew ang 45 kamakaupdanan nila sini nga tuig. Sunod sa tagpamuno sa bitaw, pigado nga performance ang rason sang pagpangkakas sa sini nga mga traffic enforcers. Wala naging detalye sining proseso sa pag-assess sa performance bangod internal process ini apang ginkumpirmar ni Lacson nga kalabanan sa mga nakakas involvado sa ginaaligar pagpangilkil sa traffic violators. When we talk about regular position, plantilyado, may gina-expect na tang evaluation standard. Sunod naman sa alkalde, patas ang proseso sa assessment bisan din man nga department sa idalom sa LGU. Culture di subong sa NGC is a culture of doing the right thing. Kung hindi ganit sila ka-perform, we will take action immediately. Miskin sinaw pa na. Plano subong sang LGU nga magpatuman sang mas maiden nga training ag monitoring sa performance ng traffic enforcers. Ilabi na nga may issue sang pagpangilkil nga nauna na ginbuyagyag sang anay personnel man sang bitaw. Pabor naman diri ang Bacolod City Police. Yes, dapat lang man sa amon no, so I can only speak for the PNP. Kay kung nagsulod ka sa PNP kag hindi ka competent, pwede ka gani makasuhan administrative for incompetence. Opo, Kiril Casillo, Adrian Prietos, on Western Visayas. Petisyon nga ginpasaka sa mga electric cooperative nga ikansela ang pag-expand sang franchise area sang More Power, wala ginpaboran sang Korte Suprema. Electric cooperative sa Iloilo magasumite sang motion for reconsideration. Si Zen Kilantang Sasa nakatuto. Ginbasura sang Supreme Court ang liwat nga pagpetisyon sang 3 ka electric cooperative sa Iloilo nga nagahinyo sa pag-invalidate o kung pag-revoke sa expansion sang franchise area sang More Electric and Power Corporation sa probinsya. July 30, 2024 sang una nga gindismiss ang Supreme Court anbank ang petisyon sang Iloilo Electric Cooperative 1, 2 kag 3 nga naga-challenge sa validity sang RA 11918 o kung franchise expansion sang More Power sa mga lugar nga sakop sang prangkisa sang Eleco. Expected ka naman na kahit wala man gid ya legal basis ni ang gin-file sang Leco 1, Leco 2 and Leco 3, no? Except nga punggan lang gid ya ang gusto sang mga pumuluyo nga maka-avail sang mas mayo nga serbisyo
kag mas barato nga presyo sang kuryente. Para sa konsumidor nga si Benjamin, bentaha ang expansion sang franchise sang More Power. Para sa ila, bangod may pilian na sila kung diin makabarato sa sukot sang kuryente. Okay man kung makasulod yung More Power, parang kompetensya ara kasi siyempre may posibilidad nga mangnubo ang amon balayran sa every month. Si Manang Jeline nagalabot sa masobra 4,000 pesos ang ila electric bill. Nagapang-alang-alang man ini bangod suno sa iya, posible magmahal ang sukot sa kuryente sa tion magdugay na ang operasyon sang More Power. Apang disidido man sila nga matestingan ang serbisyo sang power distribution utility. Natural gyud magkabalaka kung magtaas. Pero pag magnubo kay tilan nga dan nga chimpo ba tama gid siya kapigado ang negosyo kag kuan gid siya ng kakulaw lang kwarta. Plano subong sang electric cooperatives nga magsumite sang motion for reconsideration sa Korte Suprema. Ilabi na nga wala pa sang finality ang desisyon. We are given 15 days to address the decision. So that's what we are contemplating actually with our legal kung ano ang action na i-take natin nila sa decision sa notice of judgment sa Supreme Court. Samtang nagpatuman sang 46 centimos per kilowatt hour nga pagnubo sa balayran sang kuryente ang More Power subong nga Enero. Ang Eleco 1 naman ang nagpanubo sang 72 centavos per kilowatt hour. Ang buhin sa sukot sa kuryente ang epekto man sa pagnubo sang Western prices. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. O amo na iya, mga kapuso, taxi driver, ginbalik ang bag sa iya pasahero nga may unod nga 2.4 million pesos nga cash. Ang hashtag spread kindness ang itutugan ni Zen Kilantang Sasa. Tuman kuno ang kalipay ni Rudy Palayon sang Barangay Bangkal, Cuyo, Palawan matapos mabalik ang bag sini nga may unod sang 2.4 million pesos nga cash. Sunod sa Police Station 8, nagsakay si Palayon sa taxi halin sa hotel nga ila ginadayunan sa syudad upod ang iya asawa kag apo. Nagpadulo ang mga ini sa Roro Wharf sa Lapuz. Ulihin na lang ang natalupangdan nga wala ang backpack sini nga may unod nga kwarta. Apang maswerte ini nga ang iya nasakyan sadto. Isa ka honest taxi driver. Inangging kilala kay Anthony Barredo Aguirre, nga residente sang Barangay Amparo, Pavia. Nakapauli pa ini para magarahe sang gintawgan sang operator kung may nabilin sa iya unit. Sang iya ginusisa ang salakyan sang aga na, didto kag iya nakita ng itom nga bag. Wala na ini nagpangduha-duha kag gilayon ini nga gindala sa police station sa Barrio Obrero. Sunod sa iya anuman nga bagay nga mabilin sa iya taxi, handa gid ini nga ibalik sa mga tag-iya. Bangod na hibaluan siniyang balatsagon kung madulaan sang pagkabutang. Apisar may kinahanglanon man ini pinansyal, wala naman ini matintar. Dako po salamat po kami. Akong bisan wala ginatag sa akong nga kwarta akong grabe nakita ko sobra pa sa milyon mo na batyagan mo. Subong nga chimpo talag sa kita kakita sa mga amo ng mga anis nga although bisan kita may mga trabaho gani ginakulang kita financially. So kumbaga wala gid siya bala nag duwa-duha nga taguo niya tubi or ang paminsarya is ibalik. Ang iya pamilya super proud kay Manong Anthony, ilabi na ang iya asawa. Happy man ako sa akon nga bana kay ti nakakita ta na tuod ka kwarta tapos ginbalik na to. Hindi man kuon nga tuod nagakinanglan man tuod kami pay ti indi amon mo. Samtang gindayaw naman ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas ang maayo nga akto kag pagkatampad sang taxi driver. Gani bilang padya, magahatag ang alkalde sang 20,000 pesos sa diin kilalahon si Manong Anthony nga honorary citizen sang Iloilo City. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas. Mga kapuso mangin, star-studded ang Dinagyang Festival 2025. Kaupod ang inyong paborito nga Kapuso Stars. Sa Biyernes, January 24, 4 p.m., magabisita ang prinsesa ng City Jail cast nga Sanday Allen Ansay, Denise Laurel kag Will Ashley sa South Point, SM City, Iloilo. Sa Sabado, January 25 naman, bantayan ang cast sang Lolong Bayani ng Bayan nga Sanday Ruru Madrid, Shaira Diaz kag Paul Salas 4 p.m. sa Robinson's Place, Iloilo. Halin sa City Proper, diretso na kita sa Festive Walk Iloilo, 6:30 p.m. para sa Kapuso Fiesta. Kaupod ang My Ilonggo Girl Stars
Jillian Ward, Michael Sager, kag Yasser Marta. Iloilo, let's celebrate Dinagyang Festival the Kapuso Way. Makikihalabira kami dyan sa Kapuso Fiesta this January 25. Kita-kits mga Kapuso! Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga Kapuso, LTFRB 6 ginklaro nga dapat maggamit sa metrohan ng taxi drivers sa Iloilo International Airport kasunod sang issue sang overcharging nga ginpabutyag sang isa ka pasahero. Si Julius Bilacaol nakatuto. Madugay na nga nagaluntad ang pagpangontrata sa pila ka taxi driver sa mga pasahero nga pakadto kaghalin sa Iloilo International Airport. Ang ini nga bulaton ang nagkuha sang atensyon sa kadaman matapos ginpost sang isa ka pasahero sa social media ang pagsukot sa iya sang isa ka taxi driver sang 600 pesos. Sang siya ang nagsakay nagikan sa isa ka hotel sa Mandurriao, Iloilo City tubtob sa airport. Bangod sa insidente, kagkaangot man sa nagahilapit nga Dinagyang Festival 2025 kung sa diin madamo nga turista ang ginalauman nga magabot. Ginpaabisuhan sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 6 ang mga taxi operator nga ipasiguro sa ilang mga driver nga ipatuman gid ang panukot base sa metro. Flag down gid, no? Flag down. So whatever transaction will happen after the flag down, kung mag-ayo ang ilang driver sa pasero na padugang lang gamay, then it's internal already. Aminado ang Association of Taxi Operators in Panay nga dehado ang ilang drivers kung istrikto nga sundo ng metro. Gani silang nagdihon sang petisyon para pasakaan ang panukot sa mga nagabiyahe sa airport. Sa pagkamatuod gani, may mga petisyon na sila para sa separado nga rate sa biyahe sa airport humalin pa sang 2012, apang wala gid naaktuhan. Initially, it was proposed to be double. Ay tungod ang aton nga metro, one way lang na siya. Suportado naman ni Director Osmeña ang petisyon sang ATOP. Ginpasalig naman sang ATOP nga hindi na masulit ang insidente sa tunga sang ila driver kag isa ka pasahero sa nagligan nga semana. Safe, comfortable, kag siguraduhon gid namon nga ang mga pasahero naton hindi gina sila pag-isahan. Ini nga mga insidente isolated lang ini. Upod kay Romel Porquia, Julius Bilacaol. One Western Visayas. Arang nagabuko ng sopreo. Samtang mga Kapuso, ginapahanugutan na sang Office of Civil Defense ang mga maunguma nga balikan ang ilatalamnan sang tubo sa sulod sang 6-kilometer PDZ o Confirmed Danger Zone sa palibot sang Mount Canlaon. Suno sa OCDNIR mismo, ang nakasilya na LGU ang nagpadala sang request agud amat-amat na nga makabalik sa normal ang palangabuhian sa mga residente sa lugar. Apang may mga personnel nga naga-monitor sa lugar halin alas 6 aga, tubtob alas 4 sa hapon. Ginalaw nato ng mga family heads pala, no, sang mga IDPs na magbalik sa ilang mga balay para mag-attender sa mga hayop, check ang balay. By 4 p.m. ginakount na sila dito sa may evacuation centers nila, no? Tapos may mga pass na sila. Driver sang van nga nagbunggo patay sa duwa ka babae nga sakay sang motorsiklo sa Zaraga, Iloilo, nakasuhan na. Pamilya sang biktima nagasinggitan sang hustisya. Si John Sala nakatuto. Walang wise ang sitwasyon niya, sir. Siya ginanataman nga driver. As in, hindi ganyan pala mabaton na pinagin si Papa. Wala makakaon. Hindi magpahusay. Ini ang panindugan sang pamilya Mandate matapos ang makahalunusbo ang gindangatan sa ilautod nga si Mary Grace. Suno kay alias Toto, sang nakitaan sini sa morgue sa ospital si Mary Grace halos hindi niya makilala ng utod. Bangod sa naagom nga pila sa lawas kag ulo. Gaan na sinini sa hustisya. Biskan pigado lang kami, sir. Himuan naman ang tanan. Manumduman niya nagapauli na sa syudad sang Iloilo ang mga biktima nga sa day Mary Grace Mandate kag backrider sini nga si Mara Cordova sang nabungguan sang van nga ginamaneho ni Jerry Gonzalez sa barangay Tubigan, Zaraga, Iloilo. Napasakaan na sang kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide kag damage to property ang sospek. Apang nakapyan sa ini kahapon para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Naptan pa ini sa news team kaina sa karsel apang nagpaiway sa gihapon nga magpa-interview. Antes sa tabong aksidente, una na nga ginpalagyuhan sang sospek ang ginbungguan nga balay sa haro. Sa kakulba niya kag para maka-avoid sa sang
ang nagalaga sa iya pati dito sa nabungguan niya. So siguro ginkulbaan kagamutong nga ginagaw niya ang dalan sang nagaangkasanay sa motor. Hindi na mabalik pa ang kabuhi ni Mary Grace. Gani iluyag ni alias Totong ay palabot sa driver. Masakit lang bala nga. Kung nag-surrender na sa Tanay Plaza. Diba? Masurrender mo na sa gali naghatag. Tapos nakuha pang duwa ka kabuhi. Ang mutod ko gid. Upod kay Hans Desierto, John Sala. 1 Western Visayas. O mga puso, halong makita sa kuwasang sining CCTV sa sulod sang isa ka kapihan sa Barangay Mandalagan, Bacolod City ang pagsulod sang duha ka mga lalaki. Ang isa sa ila madasig nga nagpalapit sa kaha kaginkuha ang cellphone kag gilayon man nga nagwa. Natabuan nga wala sa iba niya customer sa lugar kag ara sa kusina ang duha ka nagabantay rason nga wala natalupang dan ang pagpangawat. Apang natukiban ang pagkawat matapos naguntat ang music sa establishment. Nataba na galing cellphone nga nakangot sa Bluetooth. Wala ukon gilayon man nga nakabalik ukon na nabalik ang cellphone sa buhig sang wala nagpakilala nga police operative matapos ginpost ang CCTV footage sa kabong insidente. Wala na nila gin-report sa kapulisan ng insidente. Apang pahanumdom sa otoridad mangin mahinalungon batok sa makawatan nga nagapangita lang sang tiyempo. Yan ang muna, smooth lang ang pagkwa. Wala. Nag-chat sa nga, kilalay ako no ang lalaki nga sa likod niya mismo. Sang nagkwa. Di, ang bayan, na-detain na siya ko no. Bali, nagkadto sa ila balay, sang mismo nga suspect. Nagkadto siya na gintraya tani dakpo ng duwa. Kaso pagkadto ito sa ila balay, wala na tao. Number 1, hindi mo pagpakita ang valuable mo nga wala sa mga nagabantay. Bisan yan sa mga slakyan, hindi ka mo magbutang sa cellphone, kagbiyaan. Kaya in the eyes of thieves, kwarta na sila. Mga kapuso, isa ka teenage mom, gin pakigbahin ng iya kabudlay bango sa temprano nga pagbusong. Samtang probisyon sang pagpatuman sang sex education nga kabahin sang Adolescent Pregnancy Prevention Bill, mainit nga ginadiskusyonan. Si Jen Kilentang Sasa nakatuto. 15 anyos pa lang si alias Tintin sang nagbusong ini sa iya baby boy. Sunod sa iya, gintago sini ang pagbusong bangod sang kahadlok sa iya pamilya. Ginsaysay sini kung anong iya mga inagyan sadto. Hindi nangin mahapos para sa iya nga mangin iloy sa lamharon nga edad. Hindi anay magpapusong temprano kay kabudlayit. Prioridad subong ni Tintin ang pagpadako sa iya duha ka bata. Hando man sini nga makatapos sa pag-eskwela. Isa si Tintin sa mga pamatanon nga temprano pa nga nagbusong. Base sa datos ng Commission on Population and Development 6, nagapangsyam ang Western Visayas sa bugos nga Pilipinas nga may pinakamataas nga live birth cases sa mga pamatanon sang 2022. Sang damlag lang ginkakibot kagin kadismayan ni President Ferdinand Marcos Jr. matapos nga mabasahan ang kaundan sang Senate Bill 1979 ukon ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Sino sa presidente, wala nagakaigo nga sa lamharon nga edad, ukon 4 ka tuig pa lang, tudluan na sang sex education ang kabataan. Apang ginklaro naman ni Senator Risa Hontiveros nga author sang hagna nga wala nalakip sa hagna ang ginatumod sang presidente. Ang iloy nga si Sheila nga may 3 ka bata, hindi pabor nga itopiko ang sex education sa mga bata. Bangod posible temprano pa mabuksan ang paminsaron sa mga kabataan sa sexual nga aspeto. Kuya, kay siyempre, mga elementary pa na nga, hindi gidya pwede. Kag isa pa, nang hindi man ko magpati nga magnubo ang mga pregnant bilang mga kabat. Ti sa subong sa temprano pangatudluan mo, ti mas malala pagidya. Ang iban nga estudyante nagapamatok man. Tanay-butalan nila sa situation nga maintindihan na sa mga bata. Like muna kay sa mga 4 years old, mga above, hindi pa na sila kaintindi kung ano na ang muna nga focus sa eskwela. Bukas naman si Senator Hontiveros sa amendments ng Adolescent Pregnancy Prevention Bill. Upoy kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso, FICTAP National Chairperson Estrelita Neng Tamano, ginkilala bilang Honorary Chairman sa Philippine JC Senate Foundation. Nakatutok, Tess Ordales.
Ginkilala si FICTAP National Chairperson Esrelita Neng Tamano bilang Honorary Chairman sang Philippine JC Senate Foundation. Isa ka non-profit organization nga negatibong sa nagkalain-lain nga pamaagi sa pagbuli kag iban pa nga social work programs. Sa Enero 10, ginhiwat ang induction kag turnover ceremony sa pagpanguna sang JCI Senate Philippines sa Manila Hotel. Siya ang labing unang nga babae nga nakabaton sang nasabing nga pagkilala kag nagaisahanon nga 4th honorary chairperson humalin sang natukod ang Philippine JC Senate Foundation Incorporated. Anabi nga ginatutukan sang organisasyon ang pagingganyo sa lamharon nga mga lideres nga ipabili ng kultura sang pagbulig sa mga nagakinahanglan. Si Tamano man ang incumbent chairperson sang Federation of International Cable TV Associations of the Philippines sa FICTAP, pinakadakong non-profit organization sang cable TV operators sa Pilipinas. Ang JCI Senate Foundation ginabugusan sang JCI Senators. Thess or Dallas? One Western Visayas. Mapuso karon na ululupod naton nga saksihan ng kanyag sa mga kandidata sang Linay sang Kawayan 2025. Sino bala sa ila ang pagkakoronahan? Hibaloon tayo na karon 7 p.m. sa Grand Coronation Night kung sa diin mangin kabahin Sanday Be Gomez kag John Rex. Kita na kita sa Kawayan Arts Center, mga puso. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Nagdangat sa 5 kakaso ang ginpasaka sa Iloilo City Drug Enforcement Unit bato kay John Winston Porras, ang main subject ng drug buy-bust operation sa Barangay Balabago, Haros ang Enero 16. Sunod kay Captain Ryan Christ Inot, ini ang ginalakipan sa paglapas sa Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, Republic Act 10591 o ng Comprehensive Firearms and Ammunition Act, COMELEC gun ban, direct assault kag attempted murder. Lakip man sa mga nabayular ni Porras amo ang wala nagkooperar sa pulis sang natabo ang buy-bust operation kung sa diin ginpahayag nga siya ang una nagpalupok sang pusil. Madumduman nga jutayan lang na igo ang operatiba. Nagtuyo naman malagyo ang mga kaupod sini nga Sanday Jesus Martinez kag Berna Villarosa apang nadakpan man. Samtang sa nagwa naman nga resulta sa drug test, lunsay positibo ang 3 ka suspect sa drug test. Ginahulat pang resulta sa paraffin test kay Porras. Mabuso liwat naman nga makapekto sa pungsod ang nagkailaing ng weather systems. Nagabalik ang shear line samtang padayo naman ang pagyuntad sang hangin amihan pati man sang easterlies. Bawod gihapon sa amihan, matugnaw ang huyop sang hangin nga mabatsyagan sa iba pang lugar, ilabi na sa mga taga-norte. Kinasangaga na record ang 12.9 degrees Celsius sa La Trinidad Benguet. Pareho ini sang na-record kahapon. Sunod sa pag-asa, ini nasubong ang pinakanubo nga temperatura sa amihan season pero lauman ang mas magatugnaw pa sa masunod nga mga inadlaw kag sinimana. May lapta-lapta nga ulan gihapon sa Aklan, Capiz, Iloilo, Antique pati man sa Negros Island region. Posible ang ulan sa nabilin nga bahin sang pungsod. Mabuso patay naman ang isa ka 71 anyos ng babae, samtang pilaso naman ang 77 anyos sining bana matapos mabungguan sang SUV ang hilig nasakyan na tricycle sa Barangay Cabungo Sur, Santa Barbara, Iloilo pasado las 7 kainan sang aga. Makita sa CCTV footage nga pareho nga padulong sa Iloilo City ng SUV kag tricycle apang nagtuyo nga mag-U-turn ang tricycle apang nabungguan sa SUV. Bangod sa impact, nagtabog ang tricycle sa piyak nga dalan. Nakaagom sang patang nga pila sa ulo si Virginia Mahadukon. Yang itunaan sa iya kamatayon samtang pilaso naman ang bana sining nga Celio Nilo Mahadukon nga nagamaneho sang tricycle. Wala pa nakadesisyon ang pamilya sa mga biktima kun mapasakas ang kaso batok sa driver sa SUV nga si Marvin Fernandez, 28 anyos, presong driver sa Santa Barbara Police Station. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.